Ito sa nakarang administration sa panahon ni Duterte, ito na yung mga kill under Duterte. Natural. Kasi si President Duterte lang ang nag-war on drugs. Anong ibig sabihin ng war on drugs? Diba druga at saka baril yan? Oh, diba? Natural mayroong ganun. Yan ang mga nanilinis niya. Yan ang mga resulta ng kanyang war on drugs. Mga criminal talaga lahat yan. Lumaban. Yun ang sabi ni Duterte. Huwag kang bumalik sa akin, pulis, pag mayroon kang sugat. Ibig sabihin, kayong mga pulis, self-defense talaga kayo ng todo. Ang ibig sabihin kasi nila, kung may kriminal, kinakausap naman siguro talaga. Pero, siyempre yung kriminal, mayroon din sandata. Ikaw ay pulis. Talagang paunahan kayo dyan. Kung lumaban, alam nga naman yung pulis, patira na lang siya. Parang walang sa kanya, makaso sa kanya na nakapatay siya. Hindi, ganun. Huwag kang lumaban, hindi ka papatay ng pulis. Sa totoo lang. Yan ang talaga ang sabi ni Duterte. Hulihin. Kung manlaban, patayin. Yun. Alam nga naman ang pulis ang patayin mo. Ubos lahat ng pulis. Ito yung sinabi ko sa inyo guys na si Representative Gutierrez. Nagtatanong siya. Nakipag-condition siya sa Quad Committee na yung conversation nila ni President Duterte at saka ni Representative Gutierrez, hindi bibigyan ng time limit. May time limit sila nag-usap, pero dyan kung sila na ang nag-interpolate, hayaan si Duterte na magsalita at sasagutin ni Gutierrez, hayaan ni Duterte si Gutierrez nagsasalita, sasagutin ni Gutierrez, para nag-uusap lang sila. Yun ang magandang tingnan sa Quad Hearing Committee. Ganun sana, yung ganito ginawa niya ba? Na tinatanong niya si Duterte na parang practical lang. Mayroon mo nag-aabot sa kanya ng notes, siguro pahabol na lang yun. Or hindi ko alam kasi din siya payuko-yuko. Baka sinamarize niya lang yung mga tanong niya para hindi niya makalimutan. Tuloy-tuloy yung tanong niya. Pero okay na rin yan. Kaysa kayong talagang may binabasa ka, tinatanong mo kay Duterte. Nakapang hinala. Ayan. Si Duterte naman nagsasalita. Ito yung, dapat ganun kayo. Hindi yung puro kayo nagbabasa. Kaya, palagay tuloy ng mga tao, marunong talaga kayo. Diyos ko dahil. Guys, ang sambayan ng Pilipino, kaya nga sinasabi nila, action speaks than words. Kahit hindi kayo nagsasalita dyan, sa itsura nyo pa lang, sa galaw nyo na, nababasa na ng sambayanan. Yes, ganito lang kami. Ang tagapagpanood, nababasa namin, naiintindihan namin. Sabi nga ng asawa ko, itong Quadcom na ito, lahat ng gusto nilang mapunta dyan, tinatanong-tanong. Pero at the last end, sa finishing line, kay Duterte ibagsak lahat. Totoo talaga. Lumabas si Duterte dito. Tingnan nyo. I-believe naman talaga ako kay President Duterte. Kahit matanda na siya, nakipaglaban pa rin. Tayong mga Pilipino, dapat hindi natin ginaganyan yung ating past administration ni Duterte kasi nakatulong yun sa ating bansa. Nakinabang tayong lahat. Kayong lahat mismo dyan, halos yung taga House of Representatives, nagpapasalamat
dahil nagiging safe at nawala talaga ang mga droga sa mga criminal sa inyong lugar. Kumbaga, na-minimize talaga. Hindi lang minimize. Halos free drug zone na kayo. Parang katulad na rin sa Davao ang inyong lugar. Marami tayong naririnig dyan. Lahat ng sa pangampanya, ganito, ganyan. Sa mga SONA, standing ovation pa kayo. Taos puso kayong nagagalak sa mga naging achievement or resulta ng EJK ni President Duterte. Pero ngayon, nag-iba ang ihip ng hangin. Bakit ganun? Bakit naging ganyan ang tono na after Duterte administration? Ito usap-usapan lang sa mga kapitbahay namin, sa mga chat-chat namin dito, tuwing nanonood kami ng ganito. Kasi noon, whether you like it or not, tanggapin nyo man o hindi, nahihirapan po ang mga opisyalis ng gobyerno na magnakaw. Yan, isa na yan. Nahihirapan na silang mag-corrupt, magnakaw ng pera sa kaban ng bayan. Pangalawa, yung mga drug lords, yung mga galamay na mga drug lords, mga addict pusher, o mga ano tawag dito, shabulab, hindi na kayo nakapag-perform. Natakot na kayo. Pangatlo, hindi kayo makapag-relax sa inyong trabaho. Talagang trabaho kayo. Yan ang gusto ni Duterte. At iba pa. Ngayon, ilang taon nyo yan tiniis? 6 na taon. Nagtiis kayo na hindi talaga kayo makagalaw. Ilang presidente na rin ang dumaan. Nung wala pa si Duterte, yun ang kagawian ninyo. Yun ang nasanayan ninyo. Doon kayo nagpapasarap. Doon kayo masaya. Doon kayo yumaman. Doon kayo nagiging bantugan ng mga lahat. Nabibili nyo na lahat. Nang dumating si Duterte, biglang naputol yun. Nabigla kayo, hindi kayo nasanay. Diba? Tiniis nyo yung uhaw sa Karanyaan. Kasi takot talaga kayo kay Duterte. Yan naman talaga ang totoo. Ngayon, after sa Duterte administration, anong nangyari? Useless lang yung past administration kasi lalong lumala ngayon ang sitwasyon. Ang nangyari pa ngayon, guys, parang mayroong karera kung sino yung mabilis mag-corrupt. Sino yung, kumbaga, yung mga nakaimpake, kumbaga, sa bodega noon ng mga gawain na hindi nagagawa, tinudo talaga ngayon, pinaspasan. At mayroon pang nagsasabi, bayad kayo ng tambaluslos. Lahat na babayaran. Akala ko kasi, guys, yung binabayad ninyo sa mga yung binabayad ni tambaluslos, sarili niya yung pera. Yan talagang akala ko. Yung pala, taxpayers money, pera natin, ganun-ganunin na lang paggastos. Hala ka. Tingnan mo. Ang sinasabi ni Duterte, pagpasok mo sa Malacanang, tama raw. Paglabas, Mercedes-Benz. Ano ibig sabihin yan?
O, di ba? Simple lang. Kahit ita. Hindi ko minamalit ang ita, ha? Kahit ita. Nakaka-intindi sa anong ibig sabihin ni Duterte. Tingnan nyo guys, oh. Yung hearing committee, budget hearing committee, to make the story short, anong nangyari kay Stella Kimbo? Ayun, lumabas ang maluho niyang mga kagamitan na milyones. Si Abante, lumabas din. At saka, mayroon pang isa, congresswoman, yung sa PCOC yata yun. Representative, hindi ko masyadong makuha ng niya, apelyido niya. Mas grabe yun. Milyones talaga, milyones. Kung isuma total mo pa, umabot na ng bilyones yung kanilang luho sa katawan. Congress woman ka lang, ganun na? Hala. Ay, Ginoo ko, Diyos ko. Tabang. Kaya nga sabi ko, samantala sa ospital, pagpunta ka, kung saan na humihingi ng tulong ang mga pasyente sa mga ayuda-ayuda, process doon, process dito, ang init, sakay doon, sakay dito, ang labi pa sa pinag-intayan mo, mainit, mabaho, kasi nasa labas, hindi ka pwede sa loob ng aircon, nasa labas lang. Ang pag-entertain nila sa'yo, ay hindi talaga ang baho ng basura. I mean, yung kanal. Umuulan pa yan. Tapos ang billing sa ospital, 3 araw ka lang, aabot na kagad ng 17,000, 20,000. Siguro, kada yapak mo diyan sa sahig ng ospital, may bayad pa yata yan eh. Kada gamit mo sa hagdanan, may bayad pa yan. Grabe. Bakit? Ito sana ang tutukan ninyo. Yung sagana sa health protection ng sambayan ng Pilipino. Diyos ko. Biruin mo guys. Oh. Hihingi ka lang ng medical abstract. Magkano ang bayad yan sa doktor? 400 pesos. Kung magpagawa ka pa ng medical abstract. Oh. Sa bawat pasyente yan ha. Minsan, gusto mo na kagad anong resulta. Hindi ka nahihingi ng ayuda dyan sa, at tawag nito nila, DSWD, sa OBP, mayroon pa yung isa, sa SAGIP, mga ganun na mga term. Pero inyo guys, pagpunta mo dyan, iba-ibang papilis. Kailangan yata yan ng mag-present ka talaga ng original. Oh. Bakit? Kung yung ginagawang ganyan, bakit hindi na lang i-automatic? Bakit kailangan pa magpunta ang mga pasyente dyan sa mga offices na yan? Kung mismo dyan na lang sa hospital, total guaranteed naman talaga yan na na-admit ang taong yan. Kayo na mag-process. Hospital to, mga ayuda center, hindi na yung ang mga pasyente pa ang crossing along the roads diyan sa, ang init pa naman. Minsan hindi na tama yung pagkain nila sa tanghalian, wala na, hapunan, wala na. Yan sana ang yun na, paano yan i-minimize yung grabe ka-hassle. Pwede naman siguro yan, hospital to ayuda centers. Ganun na lang. Lakihan ang PhilHealth. At kung pwede lang, lahat ng lab, i-free nyo na. Hindi naman lahat araw-araw ang tao nagpalalaboratory. Once a year lang yan. Ilibre nyo na. Yung mga gamot.
Nandiyan na lahat. Hindi ba yan pwede? Ganun na lang ka sagana sana? Ka easy ba? Kasi ilan na lang ang naiiwang lakas sa mga matatanda. Diyos ko, mahirap talaga guys. Aywan ko kung naranasan ba nila ng mga committee ng ganito. Ang hirap kasi guys, mahirap. Mayaman. Magkaiba talaga. Ay, nakakapagod na talaga.